paladang hinusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makantan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapag ang ating bansa o maging ating mundo'y nasa mahigpit na pangailangan o nasa binggit ng kapahamakan, ang ating simbahan ay naglalabas ng Oratio Imperata, isang panalangin na dapat nating dasalin araw-araw upang hilingin sa Diyos na tapusin na anumang panganib na dulot ng mga sakuna o di kaya'y gawain ng tao. Halimbawa na lang kapag tayo ay dinatna ng mabigat na sakuna, dala ng kalikasan, tayo ay naglalabas ng Oratio Imperata upang ang lahat ay maligtas. Kapag tayo ay nakararanas ng digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, naglalabas din tayo ng isang panalangin upang idulog sa Diyos na dalhin sa gitna natin ang prinsipe ng kapayapaan upang ang lahat ay magkaroon ng kapanatagan ng loob, na kahit nasa gitna ng kaguluhan, maranasan natin ang kanyang presensya at ang kapayapaan ni Kristo. Hindi na ito bago ngayon. Kahit ang kapanahunan pa sa lumang tipan, maraming nadigmaan, maraming mga patayang nagaganap sa iba't ibang lugar, at sila ay nakipagbuno sa isa't isa kung sino ang mas magaling, kung sino ang makapangyarihan, kung sino ang malalagay sa itaas o sa tuktok. Minamahal ko mga kapatid, alam naman natin na sa pamagitan ng mga turo ni Jesus, tinuturo niya sa atin kung paano maging tunay na disipulo. At narito ang kanyang mga paraan. Kung sino man ang nais na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang sariling krus, at doon lamang tayo magiging tunay niyang tagasunod. Marahil kaya tayo namamanata sa mahal na Panginoon Nazareno, sapagkat tayo nakakaugnay
sa kanyang pinagdadaanang pagkapasa ng krus. Alam naman natin ang imahe ng mahal na poon ay hindi nakatayo. Siya ay nakaluhod, nakadayukdok ang kanyang mukha sa lupa sa bigat ng kanyang dinadala at pinapasan na krus. Hindi malayo sa ating mga karanasan, tila nakikiisa ang Diyos sa ating pinagdadaanan, nakikiisa ang Diyos sa ating mga pinapasan. Para bang sinasamahan tayo sa pagbubuhat ng ating sariling krus. Minamahal ko mga kapatid, talaga bang narito tayo upang manikluhod sa ating mahal na pong Nazareno, upang makibahagi sa kanyang krus na pinapasan, upang sabihin din sa kanya, ako'y kaisa mo, mahal na poon, sa iyong pinagdaanan at iaalay ko sa iyo anumang binibitbit ko ngayon sa aking balikat, anong pinapasan ko ngayon sa aking buhay, anumang pinagdaraanan kong madilim sa mga sandaling ito, ito'y iniaalay ko lahat-lahat sa iyo. Minamahal ko mga kapatid, sana sa bandang huli ng ating ebanghelyo, magkatotoo ang sumpa. Ang sumpa na nagsasabing, hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Sana po, sa katapusan ng ating buhay, hindi sana malugot ang ating hininga nang hindi natin tinatanggap si Jesus bilang ating mahal na hari. Nakalulungkot kung halimbawa sa pagdanas natin sa buhay na ito, mawala tayo nang hindi natin kilala si Jesus. Di kaya'y malugot ang ating hininga na hindi natin tinatanggap na siya ang mahal na hari. Bagkus ang tinatanggap nating hari ay ang ginto ng daigdig na ito. Ang kayamanan ng mundong ibabaw, ang panandaliang kasiyahan na ating naranasan, kung ito ay pinagpapalit natin sa pagkilala natin sa Panginoon bilang ating hari, katapusan na natin. Ipanalangin natin sa mahal na pong Nazareno, pagamat mahaba pa ang buhay natin, may nalalabi pa tayong panahon upang lubos siyang makilala. Sana hindi matapos ang ating paglalakbay sa buhay na ito hanggat hindi natin tinatanggap siya bilang ating hari. Ito ang pinakabiyaya ng ating debosyon. Ito ang regalo ng pamanata nating tuwing Biyernes sa mahal na pong Nazareno. Mabigat man ang buhay, pero alam natin na ang katumbas nito ay tagumpay. Mayroon mang karukhaan sa paligid, mayroon mang kahirapan, mayroon mang malaking sakripisyo tayong ginagawa, alam natin sa bandang huli, may gantimpalang kasama natin ang Diyos. Huwag sana tayong mamatay nang hindi natin nakikilala si Jesus bilang ating hari. Huwag kang mawawala sa mundong ito kung hindi mo lubos na kakilala ang tunay na dapat maghari sa buhay mo. Ganyan, si Jesus Nazareno, ang hari ng kapayapaan o prinsipe ng kapayapaan, ang liwanag na sanlibutan na magbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at lubos na kapayapaan at kaligayahan. Tumutok sa inyong mga sariling krus. Iugnay ito sa krus ni Jesus. Hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw. Dalhin man tayo sa rurok ng ating kalbaryo, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo natatagpuan ang daan pabalik sa Ama. Amen.